Good day, everyone. Welcome to our pre-recorded discussion. So, our lesson for today will focus to the human person flourishing in terms of science and technology. So, in this lesson, pag-uusapan natin kung paano nagagamit ang science at technology sa pagpapaunlad natin bilang mga tao or human person flourishing. But before that, para mas maunawaan natin ang key term which is human person flourishing, used in the title of this lesson, let us deepen our understanding muna in the term eudaimonia. So the Greeks believed that life is not worth living without achieving eudaimonia, which means happiness or human flourishing. So ang mga kilalang ancient Greeks before, such as Aristotle, hindi lang simpleng happiness, no, yung goal nila sa buhay. They believe na hindi lang pera at pagiging successful sa buhay ang makapagbibigay ng saya sa tao, but we have to strive to feel and experience yung eudaimonia na tinatawag nila. So ang eudaimonia ang pinaka-ultimate na state ng happiness o pinakamataas na level ng pagiging masaya na puwedeng ma-experience natin sa buhay. When you feel this, it's like nandoon yung overall growth at fulfillment bilang isang tao. Ito yung tipo ng feeling na hindi ka lang, basta okay, kundi talagang thriving ka in every aspect of your life. Happy ka and contented ka emotionally, so ibig sabihin mayroon kang maayos na relasyon sa kapwa mo tao. Okay ka rin, physically and mentally, meaning malusog ang pangangatawan mo and, the way you think 'no, walang bumabagabag sa isipan mo, hindi ka nakokonsensya kasi alam mong wala kang ginagawang mali. And, also part of this, philosophical concept, eudaimonia means okay ka din spiritually. So meaning mayroon kang malalim na relasyon sa pinaniniwalaan mong may likha. Again, when we say eudaimonia, it is the state of flourishing, the highest state of happiness, no? Being contented. This includes overall growth and fulfillment in all the aspects of our lives, emotionally, physically, morally, financially, and spiritually. Okay, so modern people still strive for a flourishing or meaningful life. But how can we achieve this through science and technology? So obviously, lahat tayo gusto naman ma-achieve, no, yung eudaimonia. Pero as we observe, ibang-iba na siyempre yung mundo natin ngayon. So halos lahat ng ginagawa natin ay kasama ng technology. 'Di ba nga parang hindi na tayo nabubuhay nang wala tayong phone or internet. Pero ang tanong, worth it nga ba yung gano'ng klase ng buhay? Kaya ba ng technology na dalhin tayo doon sa tinatawag nating good life? Okay, real talk tayo. Hindi nasusukat ang good life sa dami ng gadgets o kung gaano ka ka-updated sa mga latest, technology trends. Oo, technology is life 'no, napapadali ang mga, bagay-bagay pero ang tunay na magandang buhay, always remember, ay mayroong balance, 'no? Maganda ang paggamit ng technology pero hindi dapat 'yun ang, kokontrol sa atin. Kailangan pa rin natin na bigyan ng halaga ang mga personal nating relasyon, 'no? Genuine happiness at of course discovery na hindi lang umiikot sa likes, sa follows at notifications. So sa madaling salita, ang tunay na eudaimonia sa panahon ngayon ay yung kaya mong gamitin ang technology to improve your life. Pero hindi mo hinahayaan na technology ang mag-define sa worth mo as a person. Technology is just a tool, no? Pero ikaw pa rin ang may control kung paano mo gagawing fulfilling at makabuluhan ang buhay mo. Okay? So Martin Heidegger introduced the idea of revealing. Technology helps unlock and uncover nature's mystery. So, ayon kay Heidegger, ang teknolohiya
ay hindi lang daw basta mga materyal na bagay 'no, na nagpapadali sa mga ginagawa natin. Para sa kanya, ang technology ay para ding susi 'no, na nagbubukas o nag-a-unlock ng mga sekreto ng kalikasan. So, nagagamit natin ang technology para makita o matuklasan yung mga bagay na dati 'no, ay hindi natin napapansin o naa-access noon 'no, mula sa kalikasan. Just like for instance, dahil sa technology, natuklasan natin ang renewable energy by, using hydroelectric plants or wind turbines 'no, na nagko-convert ng natural resources para maging power or kuryente. So, technology help us na ma-reveal yoong mga tinatagong mystery ng kalikasan na of course kapaki-pakinabang sa tao maging sa mundo. Now, sa sobrang bilis ng pag-usbong ng iba't ibang technologies or innovations, aminin natin o hindi, there are times na minsan hindi na tayo nag-iisip ng mas malalim tungkol sa buhay at kung ano 'no, ang talagang mahalaga sa buhay. You know what mga anak, minsan, kailangan nating mag-pause 'no o huminto at tanungin ang mga sarili natin ng ano ba ang good life? Minsan kasi parang sobrang focus na tayo sa mga bagay tulad ng gadgets, pera, at social media likes. Nakakalimutan na natin yung mga bagay na tunay na nagbibigay ng halaga 'no, sa buhay natin. Sabi nga ni, Tony Judd, sa loob daw ng 30 years ang naging priority ng mga tao ay paghahabol sa mga materyal na yaman sa mundo. Yung kung ano 'no, yoong makukuha niya, kung ano yung mga puwede niyang bilhin na magpapasaya sa kanya without asking him or herself na tama pa ba 'no, yoong ginagawa niya, hindi pa ba umaabuso 'no, makatarungan ba yung ikinikilos niya, nakakatulong ba siya sa mundo? Nowadays, people sometimes use technology not to help the society but for their own personal gain o para sa mga personal nilang interes, tama? So in this age of rapid technology, do we still know what truly matters in life? Kasi sa sobrang fast pace 'no, ng buhay ngayon, parang ang dami-daming mga distractions, 'di ba? Parang ang daming mga bagay na hinahabol natin, such as for instance, ang mga latest phones kasi ayaw nating pahuli 'no, sa trends. Mas maraming followers para magmukhang sikat 'no, mas maraming kita and a lot more. Always remember na hindi lang nasusukat ang true happiness sa kung ano ang nakikita ng iba sa atin. Masusukat ang good life, sa mga bagay na hindi natin nabibili tulad ng tunay na kaibigan, 'di ba? Oras para sa pamilya at yung feeling na may silbi ka or worth ka sa mga ginagawa mo. Yun yung, good life 'no, yun yung true happiness. Okay. So, marami ng philosophers noon ang nagbigay 'no, ng iba't ibang pananaw nila kung paano daw ba dapat gamitin ang teknolohiya. So, meron ditong apat na pananaw. First is Aristotelianism. Dito ayon kay Aristotle, ang technology daw is just a way 'no, o paraan lang para makamit ang isang goal 'no. Ayon sa, pananaw niyang ito, ang value daw ng technology ay nakadepende 'no, sa kung paano ito nakakatulong sa society. Halimbawa, yung paggamit ng social media. Kung ginagamit ang social media sa positive 'no, na paraan, mag-share ng mga positive, contents or to connect with, family, okey 'yun 'no. Pero kung puro fake news o toxic contents 'no, yoong ina-upload natin sa social media, nawawalan 'no ng value, ng halaga yung technology. So again, sa pananaw na ito, ang value ng technology ay nakadepende kung paano ito nakakatulong.
no, sa society. Okay, so next we have technological pessimism. And in this view naman, si Jackie Ellul ay skeptical, no, pagdating sa technology. Sa pananaw niya, oo nga daw, no, nakatutulong ang technology. Pero ayon sa kanya, mas marami pa ring nagagawang problema, no, ang teknolohiya kaysa sa solusyon. Halimbawa, yung mga artificial intelligent technologies, no, na nag-o-automate ng mga jobs. Oo, doon nakakabawas sila sa workload. Pero, paano naman yung mga tao na nawalan ng trabaho dahil dito? So, ang tanong niya, worth it nga ba yung ganong improvement, no, sa technologies kung marami naman yung nasa-sacrifice? So again, in technological pessimism, skeptical, no, yung pagbibigay ng pananaw. Okay, so next we have technological optimism. Sa pananaw naman na ito, ang mga technology enthusiast ay sobrang positive naman when it comes sa paggamit ng technology. Sinasabi nila na kahit may problems daw in building and using a specific technology, kaya naman ito na mag-solve ng mas malaking issues. No, for example, ang renewable energy like solar and wind power, kahit challenging yung pagbuo, no, or pagpapatayo nitong specific technologies na mga ito sa location, no, maging sa buhay ng mga hayop. In the long run, makatutulong naman itong mga renewable energy technologies para ma-reduce ang pollution at climate change. So again, in this view, no, they believe na mas marami ang opportunities, no, mas marami ang problems or issues na natutugunan kaysa sa problem na lumilitaw sa paggamit, no, ng teknolohiya. Again, that is technological optimism. And lastly, we have existentialism. And si Martin Heidegger ay mayroong unique naman na view when it comes sa paggamit ng technology. And para sa kanya, ang technologies ay hindi lang daw tools, no, kundi nakakaapekto din daw ito sa kung paano natin nakikita at naiintindihan ang mundo. So, technology has the power to change how we interact with the world. Pero sabi niya, dapat pa rin tayong mag-focus, no, sa mga tunay na experience sa buhay, hindi puro sa mga technology lang. Now, the question is, paano ba natin dapat gamitin ang teknolohiya, no, para sa kabutihan ng lipunan? So the answer is balance, no? Balance is the key. Gamitin natin ang technology para gumawa, no, ng mga positive impact, no, hindi lang para sa mga personal gains. For example, gamitin natin ang social media para i-promote ang mga good causes, hindi para magkalat ng hate. Kung technology ang solution mo sa isang problema, isipin mo rin yung long-term effects nito, no, sa environment. And of course, sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Heidegger argued that the essence of technology lies in framing or organizing reality to meet human demands. So ayon kay Heidegger, ang tunay daw na essence ng technology ay nasa konsepto ng inframing. So ang konseptong inframing ay nagpapakita ng pagsasaayos, no, ng mga technology sa kalikasan. So ginagamit ito para mabilis, no, na matugunan ang pangangailangan ng tao. Parang nag-o-organize lang ng room, 'di ba? Kapag ang room mo, ang kwarto mo ay maayos, no, lahat ng mga gamit ay nakapuwesto, no, sa kinalalagyan nito, mas madali nating nahahanap yung mga bagay na kailangan natin. So ganun din, no, sa in-framing concept. So pagpu-put up ito at pagsasaayos, no, ng mga technologies sa isang komunidad para mabilis, no, na matugunan ang pangangailangan nila. Now, does in-framing become a barrier to seeing the true value of nature? O ang in-framing ba ay nagiging hadlang, no, para makita natin ang tunay na halaga ng kalikasan?
The answer is yes, 'no, nagiging hadlang ang framing para ma-appreciate natin ang tunay na halaga ng kalikasan. Minsan kapag ang tao ay nakatuon na lang, 'no, sa kita o pagtugon ng pangangailangan nila, hindi nila namamalayan, 'no, na nasisira na at nasasakripisyo ang kalikasan. Dahilan para mawalan ito ng value, 'no, nakakalbo ang kagubatan, napapatag ang mga bundok, lumalala ang pollution, na eventually, 'no, ay magiging problema din nila. Kasi 'di ba lahat ng mga ginagawa natin ay mayroong domino effects. Yes, 'no, malupit ang tao, pero kung iisipin nating mabuti, mas malupit ang kalikasan once na ito na ang gumante, okey? So next, Heidegger warned that constant technological progress can hide other important aspects of life, like spiritually or creativity. And I think, no, this is very true kapag sobra tayong umaasa sa teknolohiya, parang nawawala na ang appreciation natin sa ibang mahalagang aspeto sa buhay. Lalo na yung mga bagay na hindi lang basta-basta nakokontrol ng gadgets or machines. Kapag ang mindset kasi natin ay technology can solve everything, parang nagiging flat na yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kapag gano'n, ang buhay natin ay para na nung icebergs, 'no, na hindi na natin nakikita yung bigger picture o nawawala na masyado yung kahulugan ng buhay kapag gano'n yung mindset natin. And also, kapag palaging technology ang sinasandalan natin, hindi malayong mawala yung ability natin na maging creative, 'no? Mag-isip critically o umasa sa sarili. Darating tayo sa point na tinatamad na tayong humanap ng mga solution kasi alam natin na may app o technology tayong puwedeng sandalan. Okay? Ngayon, 'no, kung patuloy tayo na magiging dependent sa technology, baka isang araw technology na lang, 'no, yung gumagalaw at tayong mga tao, wala ng silbi, 'no, at wala ng drive. And also, 'no, may mga deep concepts o misteryo na kailangan nating unawaing mabuti, such as our pananampalataya or faith, 'no, na hindi puwedeng saklawan ng technology lang. So next, modern technology saves our lives. Smartphones, social medias, and machines have replaced many human tasks. No? So sa mundo ngayon, parang di ba technology na ang king, no? Ang hari. Parang lahat ng aspeto ng buhay natin ay naiimpluwensyahan na ng mga gadgets, no? Such as smartphones, social medias, at mga machines na, no? Ang halos gumagawa sa gawain ng tao. Ngunit sa likod, nito, meron tayong tanong na dapat sagutin. Nakakaginhawa ba talaga tayo sa mga bagong technology o mas nakakabawas lang ito sa tunay na kaligayahan natin? So dito papasok si Martin Heidegger. And para sa kanya, hindi dapat tayo patuloy, 'no, sa pag-usad sa mga bagong technology. Kailangan din nating huminto at magmuni-muni. Ibalik, 'no, yung balanse ng buhay. Huwag nating hahayaan na technology ang magdikta ng lahat. Dapat may oras pa rin tayo sa mga taong nakapaligid sa atin at sa mga tunay na karanasan, hindi lang puro digital. So next, with so much technology around, are we forgetting the true value of people and the relationships? So if I'm going to answer this based, no, on my observation, sa maraming pagkakataon ay oo. No, dahil sa dami ng gadgets, no, at bilis ng takbo ng buhay, parang naiiwan na natin ang tunay na kalakahan o value ng tao at relasyon natin sa kanila. They halos napapalitan na ng mga virtual interactions ang lahat ng mga personal connections, di ba? Madalas sobrang nakatutok na tayo sa mga screens at nakakalimutan na nating makipag-usap sa mga tao na nakapaligid sa atin. So with that, kailangan nating balikan ang tunay na halaga, no, ng pakikipag-ugnayan o relasyon. Such yung meaningful na conversations, no, genuine connections na talagang nakakapagpasaya sa atin.
Remember, importante ang technology, no? Pero mas importante pa rin ang mga tao at yung relasyon natin sa kanila. So, balansehin lang natin. Okay, next. Heidegger believed that we must maintain a free relationship with technology, such as using it to improve life but not letting it to control us. So, dapat daw may free relationship tayo sa technology. Ibig sabihin, dapat natin itong gamitin para mapabuti ang buhay natin, hindi para maging slave tayo nito. No? So, imagine mo, let us imagine, that technology is our best friend. Dapat supportive siya at tumutulong sa atin, pero hindi dapat siya yung boss natin. So how can we balance the use of technology with living a meaningful life? O paano natin dapat mababalanse ang paggamit ng teknolohiya at pamumuhay ng mas makabuluhan? So para ma-achieve ang balance at meaningful life, kailangan nating mag-set, of course, no, ng boundaries or limits. So huwag nating hayaan na mag-dominate ang technology sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Importante na meron pa rin tayong mga personal connections, no? Mga experience sa kalikasan at mga bagay na hindi kayang sukatin ng mga gadgets lang. Halimbawa, maglaan tayo ng oras para sa sarili natin, sa pamilya, sa mga hobbies na talagang nagpapasaya sa atin. Minsan, mas maganda kung iiwanan natin ang phone, di ba? At maglakad-lakad sa labas, mag-hiking, o kaya mag-spend ng quality time kasama yung mga friends natin or loved ones natin. Okay? So, for our takeaways in this lesson, so lagi nating tatandaan na ang teknolohiya ay isang tool lang, no, na makakatulong sa atin para mag-flourish ang buhay natin. Pero huwag nating kakalimutan na kailangan pa rin nating maging mapanuri sa kung paano natin dapat gamitin ang technology. Hindi sapat na may mga cool gadgets tayo. Kailangan din natin na alagaan yung mga personal relationships natin. Paunlarin yung ating mga sarili at pahalagahan siyempre ang kalikasan. Dapat ang teknolohiya ang naglilingkod sa atin, hindi tayo ang maglilingkod sa technology. Okay, isipin nyo rin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa kung gaano kakayaman pagdating sa gadgets, kundi sa mga genuine connections, no, at mga karanasan na mayroon tayo sa buhay. Gamitin ang technology para gawing mas magaan ang buhay, pero huwag hayaan na maging dahilan ito para mawala ang mga bagay na talagang mahalaga para sa atin. Magpakatotoo tayo, no? Maging authentic at huwag kalilimutan ang mga tunay na bagay na nagbibigay sa atin, no, ng tunay na kaligayahan at tunay na kahulugan ng buhay. So that wraps up our session for this pre-recorded discussion. I hope you gain a lot from this lesson and I look forward, no, to seeing you again soon. So enjoy the rest of your weekend and thank you very much.